Okay, so andito tayo sa Dark and Light Side episode, August 11, Monday, episode 151. Ito yung pinaka-paborito, no, ng iba kong clients dahil um, ito yung card na sasabihin niya kung saan galing yung problema mo, and then yung sa kabila naman sasabihin niya kung ano yung dapat mong gawin or gagawin pa lang. Okay? So, shuffle muna natin ito saglit. At doon pala sa gusto mo pa full private reading, please leave a message lang po. At magre-reading po tayo. At iniimbitahan ko po kayo, bukas may live tayo alas 8 ng gabi. Kukuha tayo dito ng 3, and then mamaya kukuha din tayo dito ng 3. Okay? Beep! Tingnan mo naman itong barahang ito. Basta ayaw niya talaga, meron talaga siyang ganyan. Okay? So, sana okay yung Lunes ninyong lahat. Okay. So, first card. Oh, 6 of Pentacles. Bakit? Second. That's the World. And third. 10 of Wands. Okay, so napauwa po kasi yung 6 of Pentacles kasi is ito yung simbolo kung saan binibigyan ka, no? May taong nagbibigay sa'yo. And then yung pangalawang card is the World. So ibig sabihin, ito posible yung taong nagbibigay sa'yo is yung buhay mo, mundo mo. Kung anak ka, posible yung magulang mo, kapatid mo, no? Na nagbibigay sa'yo ng karangyaan or katiwasayan sa buhay. And then yung third card is the 10 of Wands, 'di ba? Problema ito eh. Mabigat na problema. So ibig sabihin dito, siguro nawalan ka ng suporta sa mga taong nagbibigay sa iyo dati or sa mga taong nagsusustento sa iyo. Kaya ka nabibigatan ngayon sa dinadala o pinapasan mong problema, 'di ba? Parang ito yung sinasabi ng iba, gumuguho ang mundo niya. So, kapag yan sa pag-ibig, posible naghiwalayan kayo, o may third party, or posible na nasa LDR, or separation, or yung taglamig mode. Okay? So, kuha tayo dito ng 3. Tignan natin kung ano yung solusyon. Diyos ko. Una, di ba? 5 of Wands. Conflicts. Pangalawa, here we go. There's a Justice card. Yun na. And third, that's the 6 of Pentacles, 'di ba? Dito nasa huli siya, pero dito nasa una siya. If you will have to check dito kasi hindi mo makikita yung weighing scale. Hindi niyo siya makikita yung justice na weighing scale. But dito, this is the same weighing, 6 of Pentacles, pero meron siyang weighing scale dito. So, ibig sabihin, no, lahat ng dapat yung ginawa mo is lahat ng conflict hinarap mo. Lahat ng problema, hindi mo iniwasan, hindi mo tinakbuhan, dapat hinarap mo para makamtan mo yung hustisya or yung balanse ng lahat-lahat. So, ibig sabihin, kung ito'y usaping pag-ibig, no, kung ano man yung mga in-betweens ng mga problems ninyo, kayong dalawa lang dapat. Kasi kayo lang naman yung magkarelasyon. Huwag nyo nang i-join yung iba. Huwag na kayong mga landakan pa doon sa social media para marami makikisausaw, di ba? And then if this is all about business, money, or properties, or mga mana, ganun din. You have to face the conflict by yourself. Kasi bago siya naging problema, you have the choice. Di ba? You have everything in front of you. Nandun na lahat yun eh. Alam mo kung anong papasukin mong problema. If you start a new relationship with that person, dapat na-check ka muna ng background niya. If you will have to jump into that business, dapat alam mo kung ano yung mga trials na possible na ma-encounter mo. And then, kung meron kang mang ipon, di ba? Pag-isipan mo, kaya mo bang i-gamble yan? No, sa isang tao, sa isang negosyo, sa isang bagay na hindi mo kabisado at hindi mo makapa kung paano kung sakaling mawala yan bigla. Kasi pinaghirapan mo ng matagal, 'di ba?
Kaya yung iba, kapag nawala yung pinaghirapan nila, nagpapakamatay sila. Ganon din sa pag-ibig. Iningatan nila sa matagal na panahon, tapos tinanggalan lang ng ganyan. 'Di ba? So you can never blame a person sa mga solutions na meron sila. But always remember, sa lahat-lahat ng sitwasyon, you always have a choice. And you know that there is a karma. It might be a good karma or a good karma. Dapat alamin mo yon. So again, uulitin ko, kung ayaw nyo malaman or ayaw nyo mangyari yung dark side of life ninyo, you better book a full private reading para alam nyo kung what will happen ahead of time. And then, if there are cleansings, rituals needed, you have to do it as soon as possible para yung mga vibrations hindi na madagdagan. Kasi para siyang para siyang storage ng phone, no? Kapag dinagdagan mo ng files yung phone mo, magkakaroon siya ng full storage. And then pag na full na yan, wala nang space na papasok yung blessing. So kung hindi rin lang naman mahalaga, ba't mo pa siya i-store doon sa phone mo? All you have to do is to uninstall or to remove or to delete everything. That is just also a part of your life na kung hindi na siya beneficial sa buhay mo, kung hindi siya maganda or hindi siya nagbibigay ng magandang atmosphere sa buhay mo, then you have to detach yourself from that person, from that situation, from that business, or from that circumstances para talaga ma-save mo yung sarili mo. Kasi you will never be able to light up your own life or your own light by yourself kung problemado ka. Mararamdaman kasi ng mga tao sa paligid na though you were smiling, though you were trying to fake your happiness, but deep inside, once you will get into your own room and you will be there by yourself, dun mo marirealize na ang dami mo pang kulang. Pero inuuna mo yung iba. Hindi ka magkakaroon ng matamis na bunga. Unahin mo sarili mo bago ibang tao. Kasi the light within yourself or the bright side will happen first with you bago ka mag-reflect sa ibang tao. Kasi hindi ka magiging effective sa iba kung hindi mo kayang lutasin ang sarili mong problema. Okay? So let's proceed with the Real Talk 101. Please do support my YouTube channel, my Facebook, especially dito sa TikTok ko. And if you want to book for a full private reading, leave a message or drop a comment and we will set an appointment with you. Okay? Thank you.